bihira. Napaka ano eh. Hindi, alam mo yun, okay naman yung sitahin mo, mali eh. O, mali. O, di mali. O, nagkamali. I mean, lahat naman ng tao nagkakamali. Actually, dito pa nga sa part na to, umami naman yung si Eric. Sabi niya, kung kailangan mag-sorry, magso-sorry siya. O, nagkamali. O, okay na yun, magkamali. Talagang ganun ng tao, nagkakamali. Di ba? Sana na lang kay Eric at saka dito kay Badoy, huwag kayo masyadong sumosobra. Yung sakto lang, saktong banat lang para, alam mo yun, yung eksakto lang, ika nga, para hindi naman masisira yung credibility ninyo. Yun ang problema eh. Pag sinosobrahan ninyo, nawawala yung credibility. Sakto lang dapat. Ay, ang problema naman dito sa isang to, tanggalan kayo ng franchise. Share, napaka nyo naman. Napaka pusong mamunyo naman, di ba? Parang napaka nyo naman para tanggalan kagad ng franchise. Mr. Chair, if I may. Yes or no? I cannot answer that, Mr. Chair. I'm just a lawyer. That's not part of my authority. Oh, yes or no? Para pala ito yung nag-road rage eh. Akin na lisensya mo. Ha? Ba't naka-ano ka dyan? Kong, wag mo akong patatawag ha. Baka ibuli mo rin ako. Paglilinaw ng House Secretary General, hindi 1.8 billion pesos, kundi 4.347 million pesos ang travel expenses ng opisina ni House Speaker Martin Romualdez mula Enero hanggang Oktubre ngayong taon. Kung gastos naman ng Ay, Sisi, yes or no, Sisi? Ano yung Sisi? Maraming salamat naman. May mga nakaalala pang sumuporta dito sa atin. Thank you. Maraming salamat ha. Thank you po, maraming salamat. Buong kamara ang sisilipin, aabot lang ito sa mahigit 39 million pesos. Humarap din sa pagdinig ang angkor na si Eric Zelis. Giit niya, 2 ang kanyang source tungkol sa travel fund ni Romualdez. Pero kalaunan inamin din niyang nagkamali sila at hindi nakumpirma ang impormasyon sa kamara. Are you willing to recant your statements and apologize to Congress? If that will heal the wound of the degree of an amount of insult that was forwarded to Congress, kung ganun pong epekto niyan, wala pong problema sa akin personally yon. Sabi naman ng legal counsel ng Suara Sub Media Corporation, pero feeling namin, parang nilalagyan kami ng busal dito. Tama naman si attorney. Yun na nakakairita dun eh. Pwede namang i-reprimand di ba? I-reprimand yung kanilang host. Pwede naman sabihin, mag-sorry ka. Pero yung sasabihin mo, franchise ko, gusto mo, tanggalin ko. Ha? Ha? Yan ang public servant natin, napakasiga. Ganyan ang mga public servant. Public boss pala, hindi pala public servant. Bossing ang dating eh. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Ay, nako. Kaya yung ang talagang issue ko dito, si congressman, mukhang sumobra. Tama naman, ipagtanggol mo yung amo mo. Kung gusto mo sumipsip dun sa amo mo, gusto mo, halika mo puwet, wala kaming problema dun. Totoo naman, wala naman kaming problema kung gusto mo humalik sa puwet ng amo mo. Pero yung para takutin mo pa ang media na sabihin mo, tanggalan namin kayo ng franchise. O sasabihin naman ng iba, sandali. O di ba ganyan ang ginawa nyo sa ABS-CBN? Hindi po ako. Di ba ganyan ang ginawa nyo sa ABS-CBN? Iba ho yun. Bakit to? Yung sa ABS-CBN, marami hong violation, hindi lang fake news. Ako, pinakamatindi dun. Ako, yung fake news nila, sige, pwede pa mapalagpas yun. Pero sa akin, hindi pwede mapalagpas yung, yung hindi pagbabayad ng tama dun sa kanilang mga empleyado. Yun, At alam naman natin na pagdesisyonan ng korte ho yun. Di ba? Kaya nga ito, franchise kagad. Tama yung sabi nito eh. Franchise kagad, di ba pwedeng segment lang? Oy, Annalyn Jamilano. Maraming salamat dun sa boiling crab.
na ako lang ang kumain ng crab. Bakit kayo hindi kayo kumain ng crab? Puro hipon ang in-order ninyo. Alam nyo bang yung hipon na yan cockroach daw yan. Hindi, biro lang pabasag tripin. No, di ba? Kaya nga yun na nga, tama to si Gorgonya Triviana. Personalan na yan dahil sa politics yun. Tama. Ayan, tama kay sabi ni Diego Latigo, Duterte kasi talaga ang target ni Suarez. Yun, napapaghalataan. Ha? Kasi kung talagang may mali, yung mali ang targetin mo. Mali, sinabi mo. Mag-sorry ka. Ito ang totoo. Tapos. Di ba? Hindi, franchise mo. Kaya mo. Kaya ba ng franchise mo? Bully. Di ba? Ay, nako. Tanggalin nila yung sayang ng tax. Ay, meron ba lang pag-usapan? Ito, pag-usapan lang natin ng bahagya. Ay, nako. Libelous ba yung sinabi ni Ka Eric? Ang tanong, bahala kayo humusga kung mali o tama si Ka Eric. Ang issue ko, kung libelous, idemanda nyo. Ako nga, mas gusto ko idemanda nyo SMNI. Sa totoo lang, demanda nyo SMNI. Kesa hinaharas, papapupuntahin sa kamera. Kung may mali si Ka Eric, dapat idemanda siya ni Tamba. Idemanda siya ni Romualdez. Bakit Suarez, ikaw ang umiepal dyan? Question mark. Bakit ikaw ang sumisip-sip di umano dyan? Ba't mo pinatawag? Ano ba to? Issue ni Romualdez? O issue nyo? Bakit nadamay ang Kongreso? Yan yung sinasabi. Kaya ayaw magdemanda. Demanda nyo. Yan din na sinabi natin Kasi pag dinemanda, mawawala sa kanila yung home court. Hindi na nila pwedeng litisin dyan sa nasa hawak na yan ng korte. Wala na sa kamera. Di nawala yung home court. Naiintindihan? Hindi nila hawak ang korte Independent body ang korte. Kaya nga ako mas gusto ko pa, kung mali si Ka Eric, idemanda si Ka Eric. Pero ba't nyo idadamay ang SMNI? And at the same time, pwedeng sumagot ng tama si Ka Eric doon. Pwede siya mag-abogado, pwede siya magtanong sa abogado. Nangyayari dito, pag syempre pagtutulungan ka mga congressman yun Pag sinagot mo, babarahin ka, baka ipakulong ka pa. Hindi fair. Home court yun Sir, advice ko lang, alis konti dun sa home court. Dun yung. Kung libelous, edi sige. Demanda nyo. By all means. Gusto mo, 3 pa demanda nyo kay Ka Eric Hindi naman porket nag-libel yung isang komentarista, violation na ng prangkisa. Alam nyo, in any, alam mo yan, partner, di ba? Kasi alam mo, ang habol nila dito si Kaya nga, binalik nila ng binalik kay Kibuloy. Ang dami nilang tanong kay Kibuloy. Yes. Commentator ka rin, may radio show ka rin, may TV show ito sa Margo TV. Yes. Yan, kasama si Jubes. Attorney, may tanong ako. Kasi nababasa ko kagabi, bago kayo dumating dito, research ko itong issue. Kahapon nandito din si Sabi dito, mga bully pa lalo na kaya nga, binubully. Ano ba tayo? Bulihan na tayo dito? Kung gusto nyo ng bully, kontakin nyo yung Facebook page ko. Nagbebenta po ako ng bully. Exotic bully, lilac. Pero yung bully ko mabait. Yung bully dyan, hindi. Attorney Harry Roque, anong ang tingin nyo, nababasa ko yung balita, pati yung ownership ng station, ng SMNI, by your client, Attorney Pastor Kibuloy,
ginagawang issue. Ano yan? Bakit ho sinama Ewan doon? ko, ano bang problema? Pilipino naman si Pastor Kibuloy. Yun ngang foreign-owned, hindi nila iniimbestigahan sa Kongreso, di ba? Oo. Nandiyan, So, nag-i-exist pa rin. non-issue dapat. Oy, parang Okada yun ah. Okada issue yan, Attorney Topacio? O yung foreign, ano daw, hindi tinatanong. O yung ba yung mga channel na may foreigners, ang investors. O, nagtatanong lang ako, Attorney Topacio, wag mo ako i-demanda, ha? Ito. Oo, non-issue. Kahit na sinong mag-aari yan. At saka yung ownership, alam nyo, yung mga commentators katulad namin, ako nasa Aliw TV 23 ako, sa DWIC. Maraming may opinion. independence yang yung mga commentators nyo. Yung views ng komentarista are not the views of the station owner, of the franchise holder. May independence po kami. So unfair ito to your client, Pastor Kibuloy, na sinasama pangalan niya. Na mahirap dyan, hindi mo pwedeng banatan ng ganito eh. Naiintindihan ko si Ka Eric, medyo lumaylo siya. Kahit sino namang napunta ron, lalaylo ka, teritoryo nila yun eh. Demanda na lang. Makakasagot doon. Not related to the issue at all, ganyan ba? Yes, oo. Ano naman kinalaman? May kalayaan po kami. Katulad sa DWIC, may mga kasama ko ron. Ay, oo. Depensa nila si ganito. Ako, kinikriticize ko yun. Ganito. Meron doon. Kaya alam mo, dapat magkaisa na. Ha? Tayo mga oposisyon, wag na tayong magbanatan. Magkaisa na tayo. At saka kung kahit kayo naman ay hindi oposisyon, alam mo, dapat magkaisa tayo kahit ano pa kulay. Hindi dapat naaawat yung ating karapatang magsalita. Wag. Ano po yan eh? Illegal po yun. Laging nire-report yung ginagawa ni Speaker. Ako, minsan binabatikos ko si Speaker. Tapos ang tanong nila, no, answer me, yes or no. Ano ka? Hindi na pwede mag-explain? Kaya nga, sabi, anong klase ito? Sabi, paano ka makakasagot? Paano kung tanungin, Coach Oli, bakla ka ba o tomboy? Wala. Lalaki. No, I'm not asking you kung lalaki ka. Ang tanong ko, bakla ka o tomboy? Ganun ang gusto nila, yes or no eh. Parang wala kang choice. May mga bagay na hindi pwedeng sagot lang yes or no. Ito si Franz Castro nag-abogaduhan pa. No, I'm not asking kung abogado ka ni ano, yes or no, yes or no. Oh, pagdating sa huli, panuorin nyo. Ano ko yun, pinost ko sa YouTube ko. Ginawa siyang tanga ron. In my opinion nilecturan siya. Magkaiba po kasi ito. Ito magkaiba. Ay, oo. Sa bandawuli sabi niya, oo. Ay, thank you for that enlightenment. Kita mo, hindi mo alam. Meron doon, nung panahon ko, Lenny, ako, BBM. Ganun kami roon. Hindi monolithic ang aming opinion. Nagsasulat din ako sa Daily Tribune. Minsan magkatabi pang kolom. Binabatikos yung isa, dinidepensa naman yung isa. Ganun po kami, commentator yun. Daming umiinit na ulo dito makapag-shot nga. Ay, shot kayo habang nanonood kay Coach Oli. Komentarista. Kami magbubudots ako. Gagayahin ko. Attorney, gayahin ko si Kong Tebes, magbubudots ako. Hay mo ko kay Kong Tebes, ha? May sinabi kayo, Attorney Fordy, may sinabi kayo about, may sinabing parang justice na sinabi, do not be thin skin ba sa English, sabi niyo? Public officials should not be onion skin. Onion skin, so hindi pwedeng balat sibuyas. Oo, kasi kahit pinasok mo yan. Sibuyas. Pinasok mo yan. Gusto mong maging, gusto mong maging opisyal, you expose yourself to the slings and arrows of outrageous criticism. And public scrutiny. Public scrutiny.
Ang dami dyan, di ba? O si Sara, di ba sinasabi, inuubos yung confidential fund. May dinamanda ba siya? Wala. Di ba? So, makinig kayo, si Sara, may dinamanda ba? Binanatan ng binanatan. Si Marcos din, binabanatan, binanggit dito. Oh. Iba to, iba tong kongreso ngayon. Ang kongreso ngayon, talagang ano, alam mo yung naalala ko yung high school ako eh. Yung parang school na mga siga-siga. So, pagka kinanti mo yun, kuyog ka. Wala siyang pinasalang. Si Digong walang dinimandang, Kahit na dinimanda pa si Digong nung kahit na panahon niya, Pangulo 6 na taon. Si Cory, di ba, dinimanda si... Ay. Ito kay Sal Panelo din to, yung patungkol diyan sa sa pagtawag ng ICC ng Congress sa SMNI dahil lang doon sa kanilang statement na masyado daw malaki yung ginasta ni Martin Romualdez sa kanyang mga pamamasyal. Ayan so panoorin natin itong isang balita na nireaksyonan ni Sal Panelo. If sa tingin nila ang sinabi ng anchor ay labag, di imbestigahan natin dito sa studio, SMNI, internally. Ano ba naging basis ng kanyang panalita? Factual ba? Kung factual, di walang paglabag sapagkat yan ang katotohanan. Ngayon, kung... Ito nga, sabi ng ating kaibigan dyan sa United Arab Emirates, SMNI, Marcos naman yan, laking help sa kanya. Totoo. Palaking tulong nitong SMNI. Kaya nga sana Marcos, kahit paano, kahit na hindi na si Romualdez, gawa ng, hindi naman nila tinulungan si Romualdez para manalo eh. Pero ikaw, bilang natulungan ka ng SMNI, sana, ano ka na? Ikaw na mismo yung maging tagapamagitan, huwag kang pumayag. Laki nang naitulong sa'yo ng mga yan. Napakahusay ng komento na yan ng aking chick boy na kaibigan. On the basis of your information na hindi mo binalidate at nagsalita ka at naniwala ka kagad, may problema ka doon. Meron kang omission na tinatawag. Pero even that is not a reason or a ground to investigate the network or the utterances made by the anchor because of the disclaimer before and after the program. At maliwanag naman yun. Pinatawag ngayong SMNI sa Kongreso, do they have grounds, Attorney Sal, para alisin ang franchise sa SMNI? Unang-una, teka muna. Yung assuming na yun nga ang sinabi, na sinasabing 1.8 billion funds ang travel na ginastos. Anong kaugnayan ng SMNI dito sa nagsalita? Tandaan po natin, yung ating mga programa dito, lalo na yung mga commentary shows, mayroong disclaimer before and after. Sinasabi, the views and comments expressed in this program are not necessarily those of the management. Naman pala meron naman palang disclaimer na kung ano man yung sabihin ng mga nandiyan dyan, katulad dyan, si Duterte, mura ng mura. Si Duterte, kung anong patutsada, kung ano man sabihin ni Duterte dito sa programang ito ay kanyang opinion yun. Hindi po yan opinion ng network. Kalinaw-linaw naman pala kung may ganun naman palang disclaimer sa umpisa at saka sa dulo, mapapahiya kayo dyan. Kaya nagsasabi nyo, bakit kayo pumapayag? SMNI, ba't kayo pumapayag na na ganyan ang pagsasabihin ng mga yan? Siyempre ko sa SMNI, sabihin ko, sir, live yun Hindi naman to recorded, live yung kanilang show. Kung live yun, kung anong bitawan nila doon, yun na yun. Noong nakaraan nga live na yung mga batang rebelde, yung mga batang aktivista na kinuha ng nasumuko di umano sa Bulacan sa Bulacan sa mga sundalo, tapos nung press conference nung una sinasabi hindi sila kinidnap, sila ay kusang sumuko, tapos nung mayroon ng camera na live biglang
Kami po ay kinidnap, kami po ay pinagdadampot ng mga yan. Wala nagawa yung mga sundalo, di na nila ma-edit kasi nga live yun eh. So ito naman, yung sinasabi naman ni Ka Eric doon sa kanyang show, live yun. So siya ang nagsabi nun, source niya yun, hindi naman source ng SMNI yun. So siya yung mayroong doon, may responsibilidad doon, bakit yung buong network. Pero ito ang nakakatawa, the same people that hated the Duterte government for yung demanda ang ABS-CBN at matanggalan ng prangkisa. The same people na nag-rally, sila din po yung natutuwa ngayon na ginaganon ng Kongreso etong SMNI. Nung ABS-CBN, galit na galit sila, nag-rally pa sila. Parehas lang naman ng ABS-CBN at SMNI, parehas lang silang mainstream media. Parehas lang naman sila nagpa-practice ng kanilang malayang pamamahayag. Anong kaiba ng ABS-CBN sa SMNI? Ang ABS-CBN, pabor sa mga masasamang loob siguro. Di ako sigurado pero maaaring ganun. Maaaring si ABS-CBN, may pakinabang kayong bonggang-bongga kay SMNI, na-expose pa kayo. Kaya dapat, sabi ko patas lang tayo rito. Kung galit sila Teddy Casino, galit sila Vice Ganda, nung ipinasara yung ABS-CBN nila, sana itong ginagawa nila sa SMNI, sana ganun din sila. Parehas din naman, may mga nagtatrabaho rin dito. Pag nagsara to, mawawalan din ng trabaho yung mga yan. Parehas ng sentimiento nila sa ABS-CBN. So kung wala kayong pinapaligan, wala kayong patas ang inyong ang inyong pag-iisip, ang inyong mga konsensya ay pantay na pantay, bakit tuwan-tuwa kayo na yung SMNI in the brink of being or getting dissolved? Di ba? Play. And staff of this network. Nung madalit sabi, iba ang personalidad ng mga nagpo-programa dito mismo sa SMNI. Now, on the assumption na masama o labag sa batas o whatever, etiquette, ang sinabi ng isang anchor, then, ang gagawin ng studio is iimbestigan siya internally. At titingnan kung yung mga pinahayag niya ay batay ba sa katotohanan, factual ba o hindi. At kung hindi totoo, kailangan may sanction. But that is not a reason to investigate SMNI for alleged violation, sapagkat wala pong kinalaman ng SMNI doon sa mga anchor. Lalong-lalo na may disclaimer before and after the program. Alright. Attorney Sal, ito na po yung tamang video. Panoorin natin ito. Kay Speaker Martin Romualdez, 1.8 billion ang travel cost niya. Nako. 1.8 billion pesos. For how long? For almost 1 year lang. For the entire Congress? Sa kanya lang. Sa kanya lang? Kaya nagtatanong itong ating source from Congress. Is it true? 1.8 billion. Sabi niya, pakitanong ka Eric at paki-explain din. At pakitanong kay Secretary Belica. Miss Ina, ito ay break-in information coming from Congress mismong source. No, because the 1.1 billion of the DNNR, that's the entire department. Yeah. But you're saying now, Eric, that 1.8 billion is just the office of the Speaker for travel? Which is a question posed to us by the source from Congress. Yeah, I mean, the Speaker should explain, no? Yes. He should confirm or deny and then give an explanation. Give an explanation kung totoo ito. Kasi sabi niya, baka humigit pa ka Eric, kung i-factor in Secretary Belica, ang current baka umabot ng 2 billion. Ang gastos sa travel ni Speaker Martin Romualdez at ng kanyang mga entourage. Miss E. Alright. Attorney Sal? Well, gaya ng sinabi ko, if sa tingin nila ang sinabi ng anchor ay labag, di imbestigahan natin dito sa studio, SMNI, internally. Ano ba naging basis ng kanyang panalita? Factual ba? Kung factual, di walang paglabag sapagkat yan ang katotohanan. Ngayon, kung
on the basis of your information na hindi mo binalidate at nagsalita ka at naniwala ka kagad, may problema ka doon. Meron kang omission na tinatawag. Pero even that is not a reason or a ground to investigate the network or the utterances made by the anchor because of the disclaimer before and after the program. At maliwanag naman yan.